Yo, check. Okay na, pre? Yeah. May My Chemical Romance fan dito no? Stola! Ay, good night. Kaya na siya rin boss niya. Tangin na ganun siya kumanta eh. Talaga naman. Yun yung pinakalam kong kanta niya, yung Black Parade. Sobrang passionate niya dun eh. No? Ganda, no? Ang ganda ng Ay, gago! Ang ganda ng May costume nila naputol dun. tayo. Ano? Na tanong dun sa last time yung topic yung anong edad that binubuntis yung babae. Ano? Yung anong edad that Ay, binubuntis. oo. Diba? Okay, yun, ganyan natin yan. Welcome back sa #1 male podcast sa buong Southeast Asia, soon sa buong mundo. Anti-Support Social Club. Yes. Ako nga pala si Soy, Sadao, General ng Soy Army, friends to none. I mean anyone. Tang ina nadulas ka, Wala na, intrusive wala thoughts. ng tropa, bro. Intrusive thoughts, yun yung Kasi totoo. topic namin kanina sa kotse yun. I will be friends to anyone like Hindi Josh. naman, wala naman Diba? pinag-usapan. Intrusive thoughts siyempre na siya, friends to na. Nadulas na. Okay na. Stay cold. Stay cool. Joshua Point pa. Hindi mo na sinasabi yung pre. Ha? Hindi niya na sinasabi, no? Sa TikTok sinasabi. Masasabi ba? Sa content mo? What's good mga pare? Joshua Point. Sa Facebook, TikTok, YouTube pare. Na brand ambassador ng Camera Commons. Ang yabang! Nakalibre kayo dun ah. Camera Commons, Camera Commons. Colas, kailangan namin ng body, saka ng Yeah. mga stand, light. Lagyan namin logo dyan. Kahit Since saan dito. naka-free shoutout kayo, baka naman. Camera Yun, no? Commons, let's go. Joshua Point mga pare. Friends to everyone, enemies to none. Putong, nagka-tagline ka na, pre. Oh. Ay. So, yun. Ikaw naman, pre. Para hindi pag sabi ni Camera Commons, dito nyo na-shoot yan sa studio namin. Doon, saan lugar kanina? Sa lugar na yan. BF Resort. BF Resort, GKO. Pwede. Lapit lang, pre. Basta pa gusto nila, walang problema. Basta magkakasundo, di ba? Camera Commons, siya maganda yung bantay. Oh. Sino doon? 4 yung bantay eh. Oh, wala nyo na lang. Sino doon? Ato, Class S. Walaan nyo na lang. Ato, Class S, yeah. Yun. Nakita nyo na siya, pero bad trip kayo dyan. Nakita nyo na yun. Ayun lang naman. No? Nakita mo na ako, pero bad. Nakita mo na ako, sure bad trip ka sa akin. Hindi mo lang matandaan kung sino ako, pero sure bad trip ka sa akin. Ang ganda nun, pre. Puro negatibong puta. Pero ang ganda ng slogan na Siya yun. yun, siya yun. Kakakain lang namin kaya medyo manas na yung muka, ubos na yung pagkatao. Pagkakain namin, dumiretso kami sa Camera Commons, kung Okay. saan ambassador si Joshua Point. Sa mga di Nakalibre nakakaalam. shoutout, di ko nakapalag eh. Sir, shoutout naman. Paano? Maganda kasi yung lumapit. Simp. Ano, sim? Alin? Flirt, date, shoutout, ginawa eh. Ganun mga kasi, friendly approach, parang ang hirap naman tanggihan. Bagay. Saka baka may free memory card next. Next time, no? Hindi, so dini-DIY kasi namin. So kanina pagkatapos na namin mag-shoot ng isa, pumunta kami doon, tinakbo namin doon sa Creative Commons, bumili ng baterya si Sadaw. And mababait naman sila no? So, goods. Yeah. Huwag kayo mag-skip ng ads. Para makabili kami ng Yes, yes. Kanina may gwardiya, di ba? Papasok kami, minumukaan si Ato. Mukhang criminal naman kasi, pre. Kahit ikaw, hindi mo masisising gwardiya, pre. Kunyari, hindi mo ko kilala. Biglang andun ako sa harap mo. Baka nagkasaka pang shotgun eh. Malaki kasi ito, pre. Hindi mo Alam tao si masisisi, Ato pre. sa mga hindi nakakaalam. Ano yun, 6 sir? feet. Ano to, 6 feet? Hindi, bibili po kami sa loob. Ha? Bakit? Gumano na agad eh. Ganoon na yung shot. Hindi, gago, mabait mga staff dyan sa Camera Commons. Tapos yung guard naman dun sa isa, ang pinasukan namin, napapasok na kami ng subdivision. Minumukaan siya. Ngayon, di siya mamukaan. Sinabi ko, yan yung galit sa bakla. Sabi ng guardia, oo nga, yan. Nag-agree, Siya gago rin eh. nga. Sabi ng guardia, yan nga. Gago rin, Oo, nag-agree. anong tawa kanina. Hindi, halata namang maano mo sa edad eh. Kung Tsaka pa rin, napapanood ako. nakakatuwa pagpunta natin dun kanina. Sakto, labasan ng mga bata, no? Labasan ng mga sa school, no? Daming bata. Minsan, nakakatuwa rin makakita ng mga bata. Yeah, na yun, totoo. eh, no? Kasi siyempre, bumabalik eh. Speaking of Camera Commons, ilan taon para sa inyo dapat mamuntis? Ang ina mo! Ang layo! Ang ganda na nga, parang pinapakas ko na, bro. Gago! Hindi ganun!
Pinapasok ko na nga doon, pre. Gago, kinakabahan nga ako sa transition mo eh. Ang gagamitin mo, estudyante bata. Hindi ganun. Hindi, kasi Uwi ko nakita na ko lang yung ako. bata kasi syempre gagawa ng bata, hindi yung bata nga. Putang, yung Josh. Masama yun, bro. Ulitin mo yung transition mo. A minor. Hindi kasi kanina papunta tayo doon, sakto, labasan ng mga bata. Mga estudyante, okay? Okay. Mga estudyante. Kaya parang nakakatuwa lang makita na yung mga estudyante kasi syempre, Okay. Kinabahan ako. sanay tayo na Transition. makita lang natin isa't isa, ganyan. Okay. Tapos, di natin nasasaktuhan yung labasan ng mga estudyante. No? So, ang dami nila doon. Nag-start tayo kasi bakasyon eh. Pero sanay ka sa labasan ng bata. Ha? Ano labasan ng bata? Fake. Hindi ko yung kahag. Hindi ano ba? Literal. Ano? Ina. Hindi, yung ano pre, di ba? Yung, Pero tinransition ko na nga, di ba? Speaking of camera commons, sa inyo, ilan taon dapat Ang ina pre, hindi kakagat yung brand na yun nun. Kinabit mo siya sa ganun buntisan. Ulo eh. para sa inyo? Hindi, pero di ba pare, kasi ano na ngayon bro, talamak na yung teenage pregnancy. Ayun nga, Mga ayun nga. Mga batang ama, batang ina, Okay. no? And merong, may ano dun eh, may tabu dun eh, na parang, alam natin, morally, no? Pero, pag-usapan natin bro, ano ba sa tingin ninyo yung pinaka-safe at okay para mabuntis ang isang babae? Babae. Ako muna. For me, I think the best age is 21. The best age. O kahit pa paano. 21 up to, hindi, let's say 20 years old up to 25. Tapos yung lalaki, ikaw, bilang lalaki, ilang taong ka nun? Wala sa edad, financially clock. Kumbaga, okay lang kahit 40 years old ka bumuntis ng babae. Nang 40 ka, tapos bubuntis ka ng 21? Okay lang. Basta financial ano ka? Basta financially well off ka. Hindi naman nagmamatter yun. Ang matter naman dyan kung kaya mong buhayin yung dalawa, diba? Totoo. Actually, agree ako dun. Wag naman siguro yung 50 o 60, parang sobrang late Hindi ka yun. na Hindi mo na Lalabasan nun, maalagaan yung anak mo nun. Yun pre. nga eh, kawawa rin. Nakabuntis ka pa ba nun? Wala na yun ah. Kaya pa naman, Pre, si Vic Soto Ayun na nga. Di ba? Ilan taon ba yun? 70 plus yun. Nabuntis niya si, anong taon? 60 plus na siya. Senior na siya. No? 70 plus yata. Ano nabuntis niya? 70 plus. Oh, ito mo, sobra pa. Tandaan na, nilalabasan ko. Naisip ko pag 40 siguro, di na ako nalilibugan. Tanga na 70 pala, makabuntis. Kaya pa naman Kaya yun. pa, bro. Pero ang kawawa lang Grabe ka naman sa 40, di nalilibugan. 35 na ako. Ano ibig sabihin doon? Tangin. Tagal pa, 5 years pa, layo pa nun. Di bro, hindi yun. Ano pa yun, matagal pa yun kahit na. Best example nga si Vic Soto, puta 70. Totoo yan. Umaarit pa rin. Yan ang best example talaga. Kasi para sa akin naman, pag 50, 60, kawawa naman yung bata kasi hindi kanya makakasama na, hindi kanya ma-enjoy bilang tatay ng matagal na panahon, di ba? Huwag mo naman ipagdamot sa bata yun. So Yeah, I think tama. the best age talaga is, yan, katulad kay Josh, 35, 40, mga ganyang range. The best na yan, hanggang 45. Pwede. Sa ano, no, para sa akin din eh. Ilang taon that binubuntis ang babae? Sa akin bro, pinaka-safe age talaga, no? Again, 20 pataas. 20 pataas, pwede ka ng, para sa akin, safe ka ng magkaanak. No? Bilang babae. Bilang babae. Okay. Pero, again, para sa akin, napag-usapan natin to, no? Related to doon sa napag-usapan natin na maraming parents ang hindi kasi nagkakaanak lang pero hindi ready. Ayan. Pero yun, dun papasok sa akin yung age at the same time yung psychologically ready ka na ba? Financially ready ka na ba? Ganun ang para sa akin. Ano yung psychologically ready, Josh? Yung psychologically ready, para sa akin, ine-expect mo na yung outcome. Pag nagkaanak ba ako, ready ako sa postpartum. Yung may idea ka na sa mga ganun. Kasi ang babae pare, pagkatapos mga anak, meron silang tinatawag na postpartum. Okay. Na kung saan yung emotional, yung babae pag ganun pare, taas baba. Sobrang unpredictable ng emotions nila. Kaya mo ba yun? Diba? Kaya mo ba yung responsibility ng may anak ka na? Mapupuyat ka dyan. The first months na inaalagaan mo yung bata, mapupuyat ka dyan. Kaya nyo ba yan? Again, yung para sa yung psychologically ready ka na ba yung responsibility ba kumbaga ready ka na doon sa responsibility na meron kang maliit na bata na aalagaan, no? Sa akin mas importante 'yun. For example, merong
ito, hindi ko sinasabi na hindi ko sinasabi na dapat manganak yung bata. Sabihin mo. Pero pag yung bata yung babae sinabi niya na ready ako. Sige nga, anong mga gusto mong sa tingin mo ma-experience mo pag may anak ka. Tapos na-elaborate nung babae yung mga may experience siya. Kumbaga alam niya na kagad regardless kung anong age, di ba? Pero hindi ko sinasabi na dapat ganun Hindi ko sinasabi masama 'yun para sa akin. Pero if ever lang kunyari ready siya, sinabi niya. Tapos sinabi niya na ito gagawin ko pag may anak ako, dapat ilayo ko siya, i-ready ko siya sa reality. Kailangan may pera kami, may idea talaga siya. Kailangan di siya bading. Yun, di ba? Parang para sa akin, regardless kung anong age, below 20, 18, ganun na yung mindset ng babae. Ready siya magkaanak. Sa lalaki, ibang usapan, bro. Sa babae, medyo maluwag tayo sa ganyan. Sa lalaki, bro, mas mahirap. Kailangan, pare, again, sinabi mo kanina, financially ready, psychological ready ka rin. Di ba? Pangatlo, dapat yung lalaki na yun, no? At add dun sa financially ready, kailangan reality ready ka din. Uy, ano yung reality ready? Tangina, Kuya ganun. Sa mga word lang yan. na pinagagawa ko lang to, pero para lang madali lang maintindihan. Yung bobo nabato sila. ka na ng realidad, alam yung realidad ng buhay. For example, ito pinag-usapan natin kanina, yung topic natin kanina na talamak na ang pag-iimpluwensya sa mga bata ngayon sa sexualidad. Totoo yan. Pag ikaw ama ka, hindi ka ready sa ganun. Patay mali siya sa ikaw sa ganun. Magiging biktima yung anak mo. Oo, totoo. Kaya alam mo dapat bilang lalaki na alam mo yung realidad, alam mo na yung gaano ka-fucked up yung mundo. Alam mong dangerous yung mundo. So, kung tayo, katulad natin, alam natin kung gaano ka-dangerous na ang mundo ngayon. Diba? So, ang mindset natin is i-ready yung anak natin lalo na pag lalaki, ready siya sa kapahamakan, ibigyan siya ng idea kung ano yung mundo na tatapakan niya. So, again, mas mahirap para sa akin ang responsibilidad ng lalaki. Bago ka magkaanak, kailangan alam mo yung mga bagay na yun para sa akin. Speaking of lalaki, pag babae ba 18 years old ng anak, ano? Pangit. Kasi sabi natin lagi 20, 21. Kasi pag 18, ano ba? Pangit ba? Or ano? Legal na rin siya sa batas, di ba? Legal na rin siya sa batas. Para sa akin, kung pag-uusapan naman biologically, putya, ready rin yun. Kasi ready 18, siya biologically. mas ano sila. Pwede siya magkaanak. Mas fertile and mas mabilis silang mabuntis, mas magiging healthy yung bata, di ba? Pero di siya accept morally, di ba? Hindi siya accept morally. And kaya nga, lagi ako doon nagsistick kung ready ba talaga yung babae psychologically. Kasi tanggap ba niya na pagka nagkaanak siya, yung career na gusto niyang makuha, pwedeng malimitahan. Diba? Magiging hindrance yung bata kunyari sa work na gusto niya. Totoo. Diba? So, kailangan alam ng bata yun. Alam ng babae yun. Alam ng babae yun. Puta na, padidelikado tayo dito. Sige na nga, move tayo kaya to. Kasi ano na tayo. Speaking of bata, Para sa akin, putang inan to. Grabe naman yung pasa mo na yun. Para sa akin, yung accepted morally na yan. Para sa akin, illusion lang yun, pre. Illusion lang yun sa Pilipinas ng kahirapan. Kasi like for example lang si isa daw, 27. Like for example lang, 27 siya. Sige. May 18 years old na babae. Nabuntis yun? Hindi accepted yun. Tangina, 18 lang yung babae. Hindi accepted yun kung minimum wager to si Sadaw. Wala siyang pera. Pero kung putang ina business tycoon to, putang ina yung mga anak nun. Billionaire. Yeah, puta yung magulang nung 18 na yun. Oh, tangina maging mabait ka diyan sa asawa mo na yan, ha. Huwag kang patanga-tanga diyan. Alagaan mo yung baby nyo. Kaso yung netizens sasabihin predator ka to. Groomer ka. Hindi. At the end of the day, choice nila yan. Like for example nga, yung 18, nabuntis mo ng 27 ka, pero milyonaryo ka. Sa bagay si Coco Melon nga, wala sila nasabi, di ba? Oo. Totoo. Kay Julie's Break Shop. Oh, di ba? Kumbaga, ano lang nung nabuntis niya, gusto, diba? oh, tayo lang, groomer! Oo, di ba? Si Coco Melon, pare. Si Tanggol ba? Si Tanggol, tsaka si, yung sa Maraclarang isa, parang niligawan niya yun. Cyber libel ka.
Gago, hindi. Totoo naman fact naman Parang 15 ata yung EA. Tapos siya parang 24, 25. Wala ganun. silang binanggit doon. Walang Hindi backlash ng netizen yun. Hindi masyadong Meron, binash, meron. hindi Pero malutong. parang natunaw din agad. Kasi nga, gusto naman ng babae. Walang, gumanda yung buhay ng babae. Ang mga opinion ng host ay hindi nagre-reflect sa anti-social. Tsaka, Sa kumbaga, cyber libel, please individually po. hindi, tsaka, at the end of the day, choice pa rin talaga Yeah. Sure ako maraming gumagawa nun. Praktikalan. Tangina, nagpapabuntis sa ganito sa murang edad. Nagpapabuntis sa alam nilang mababago yung buhay nila. Meron yun. Ano masasabi mo dun? Tangina, meron yan, pre. Hindi lang na ipopost or wala lang nakakita na may mga dalaging ding dyan na sa murang edad, may access sa phone tapos nakikipaglandian sa mga matatandang foreigner. Meron yan. Kasi nga, yun yung, praktikalan ba? Ano masasabi mo dun? Sa akin, respect the hustle nga tingin ko dun Kasi kung, Sige, go. kasi kung yun, nakikita nilang option yun para mabago yung buhay nila, makaahon sila sa kahirapan, tangina para saan, respect the hustle yun. Kasi nga, Kahit below age, Ako pare doon ako medyo, sige. Explain mo muna. Below sa akin, age? pre, below age. Like for example, may dalaging ding, 15 years old, nakikipaglandian siya sa foreigner. Yung foreigner, nagpapadala ng pera sa kanya. Ano yun? Kumbaga morally, incorrect talaga yun. Kumbaga very unethical yun. Parang sobrang, tangina, what the fuck. Pero kung ako personal, siguro kung para sa akin, malaki yung katumbas na pera nun. Para sa akin kasi nga digdidad mo na yung binibenta mo nun Ngayon, ipiplip ko. Daughter mo. Daughter ko. Hindi sa akin mangyayari yun kasi tangina, hindi ako Hindi ganon yung question nun. Kumbaga parang ang question Hindi, kunyari lang, what if lang, wala talaga ako, hindi ako naging provider, tapos may anak ako, babae na ganon. Putang ina. Ang inihirap, no? Pero kumbaga, bilang ako, tapos kunyari lang, what if, na-fucked up talaga yung pangyayari, nagkaroon ako ng babaeng anak, tapos hindi ako bolin. Para sa akin, pag nalaman ko yun, walang consent mula sa akin Magagalit ako, tapos tigil mo yan. Tangina, gagawin ko lahat. Kahit ako na yung ako na yung madelikado. Wag mo lang gawin yan. Pero bakit ganito? Second question ko sa'yo. Okay. Bakit nung hindi sa'yo, hindi mo daughter, parang tangina, respect the hustle ka? Ba't nung naging daughter mo, ayaw mo na? Kasi nga hindi natin sila magets Hindi natin sila maintindihan anong pinagdadaanan nila. Pero yung sa akin nga, na-explain ko. Like for example, si Ato, nagkaroon ng daughter, di ba? Tapos hindi ako bolin. Ginawa niya ng walang consent, papatigilin ko siya right away, tapos gagawin ko yung kaya ko para makapag-provide para sa kanya. Pero never magkakaroon ng consent mula sa akin sige, gawin mo yan. Oo. Ngayon, yung mga gumagawa naman nun, na kababayan natin Pinoy, na sinabi ko lang, respect dahil kasi nga hindi natin alam. Hindi natin alam pinagdadaanan nila. Baka yung tatay nila may malubhang sakit, kailangan ng operasyon, ganito, ganyan. Or yung babae mismo, fascinated siya sa masarap na buhay na nakikita niya sa social media. Yun yung nakita niya para magkaroon siya ng mga luxury bag, iPhone, etc. Siya yun yun, may consent kasi. Di ba? Pag may consent talaga ng babae, yung judgment natin, Hindi nang nagmamatter. kwenta. Hindi Oo, nagmamatter. nagmamatter talaga. Pero ako talaga, pagdating sa age, bro, kaya nga sabi ko kanina, regardless kung ano yung age niya, as long as alam niya or nare-realize niya yung consequences. Yun! Kasi most of the time, babae naman nagka-consciousness na above 20s no? So, masasabi ko regardless, pero most of the time talaga 20s. Diyan na maiisip na, ito yung kakaharapan ko pagka nagkaanak ako. Pero ito yung masasabi ko, bro, sa mga, yung ganong klase na 15, tapos ang didiskarte 40, 30. Para sa akin, no-go sa akin yung mga ganong klase. Bakit? Kung makakausap mo yung lalaki. Kung makakausap ko yung lalaki, baka batukan ko yun. Kumbaga, kahit tangina mo, kahit business tycoon ka, marami kang pera, ba't ka papatos ng bata? Parang ganun. Pare. Okay. Kasi para sa akin na 30 to 40 ka, bro, nandun yung, kung ako, ito anuin ko na yung sarili ko para hindi na tayo lumabas. Nakakita ako ng 15 years old, para sa akin, bro, parang nene talagang kapatid ang... Pag 18, 18 pare, above age na yun. Diba? kasi pare, ngayon, 30 years old, tapos 18, 19 yung babae, grooming pa rin. Pasok sa grooming pa rin Pasok siya sa grooming. inaano Pero- nila sa netizen. pero kasi most of the time, pare, ang 18, 19, di ba? Fully grown na yung babae dun Oo. Most of the time, di ba? Hindi na Totoo siya naman. hindi na siya mukhang bata talaga Hmm. Tingnan mo nga
tingnan mo na lang pare sa TikTok, magugulat ka. Hindi nga Sobrang ngayon, mature. puta, meron nga 16, 17, magulo, 16, 17. Lintik na yung pinaggagawa sa TikTok, magulo, tangin 16 ka lang. Oo, pare. Kasi isip totoo. mo, mga 26 na siya. Pero Oo, hindi pare, pala. kaya importante, alam mo rin yung age, kunyari, sexually attracted yung babae. Di ba? Talagang alluring talagang itsura. Kaya importante bago kayo mag-start, kunyari, sinagot ka naman yan. Nag-initial ka, syempre, tayong lalaki. Tayo ang mag-initial conversation. Hi, gano'n, hi, musta? Sumagot, nagustuhan ka. Di ba? Medyo, nakita mo, alanganin, ay, by the way, ano ka na? Ang pag sinabing 15, 16, below 18 yun, pare. Sibat ako, pare. Sibat ako. Pero ngayon kasi sa internet, kahit ultimo 18, 19, 4 na body count. tinitake, di yung mga, yung mga nagde-defend ngayon, yung yakinanton ko kahapon, yung babae, ang sabi ng babae, huwag nyo raw i-date yan, especially mga 30 years old na mayayaman. Kahit financially well off Hindi, ka. kasi ano yun eh. Kahit anong sabihin nila doon, Doon daw kayo sa kaedad ninyo, ganun ang inaano nila. hindi nila pwedeng i-demand yun because legal age yung 18 eh. Diba? Ang defend nila, wala daw alam yan, tinitake advantage nyo daw, predator daw yung mga lalaki. Ay, ibig 30. sabihin, bobo pala kayo nung 18, 19 Yun yung gusto nilang sabihin. Yun. Parang nung panahon ng 18 niya, bombing daw siya, ginaslight daw siya, wag daw, kasi nilalamangan daw ng lalaki yung babae, wala daw alam yun. Vulnerable. Napakabobo nun. Predator pre. daw. Para sa akin, pantanga yun. Yung nagpauso ng concept ng love bombing. Ako naman, ang tingin ko doon, baka ina-adjust nyo lang yan para kayo ang i-date. Kasi di ba Pwede. matanda na, Pwede. Diba? No? Pwede. Kasi putang ina, pag sila yung 30s na ganun, tapos magde-date ng 21 or 19 na lalaki, ba't okay lang? Exactly. Eh, putang ina nyo pala eh. Ilagay, dun sa mga babae na nagsasabi nung nag-grooming nung 18, 19 kayo, nakakaramdam kayo ng ganitong attention galing sa mga mayayaman na lalaki. Malaki ulo ninyo eh. Tsaka ito pa, Pare, Ito. pinagyayabang pa nga. Pre, ito lang meron akong mga kaklase niyan dati nung high school kami, pare. High school kami. Mga chicks to, bro. Mga chicks to. Anong pangalan? Hindi. Magugulat ka na lang, bro. May mga bagong cellphone. Proud sila, pare. Proud sila na meron nagbibigay sa kanila. May baon sila. Stupid! May baon. May bag. Magugulat ka saan galing yan. Kukwentuhan kami. Kukwentuhan sila na, ay, ito, may nakilala ako, ganyan. Nung nandun kayo sa part na yon, proud kayo, nagbe-benefit kayo. Ngayong hindi na kayo makakuha ng ganun. Sasabihin nyo, grooming. Pakarat. Di ba? Tsaka ito Hindi pa. ganun. Hindi naman yung mga lalaking 30s, 40s yung nagpipilit dun sa 18, 19 na babae. 'Di ba? Tangina yung mga 18, 19 na babae yung nagpapasingaw ng energy na yun eh. Ayoko sa boy, gusto ko sa grown man. Putang ina yung ano ba? Exactly. Ang labo eh, ano ba? Magandang point yun. Tignan nyo na lang pare yung mga pinopost ng mga 18 above na mga babae kung ano yung standards nila. Hindi yun ka-level ng mga kaklase nila. Oo. Di ba? Hindi nila rin ka-bracket yun. I want a guy that provides for Grown me. man. Oh, a grown man. Putang ina mo. Oh, who knows what I want, who gives what I want. Buisit Sa tingin ka. ninyo yung mga ganung standards maibibigay ng kaklase nila? Hindi eh. Exactly. No. Stupid. Diba? So, standards nila yon na respect lang nung 30 years old na mayaman. O anong mali doon? Tangina, ginugroom ba kayo? Spicy. Anong mali O doon? kayo mismo yung nagbebenta sa sarili nyo para sa late night ride Tagaytay, LU Baguio, or kung anong coffee and food trip? Para sa akin, yun nga, pinaka-the best talagang, going back lang, na edad na pinaka-mabuntis sa isang babae is 21 to 24. Kasi, mas aware na sila. And mas fully grown na yung katawan nila. And 20, sige, pasok natin hanggang 20. Wag naman siguro okay lang 18, 19, pero sometimes kasi may pagkaisip bata pa minsan. Pitik-pitik pa yung pagkaisip bata. So, 20 to 24, and dapat financially stable kayo. Tama yung sinabi ni Josh. Emotionally stable din. Dapat tanggap nyo lahat. Malaking Sa utak talaga, pre. Sa utak. Actually, hindi sa lalaki kasi may na-encounter ako na ganyan. Nakita ko yung sitwasyon parang financially stable. Oo. Financially stable talagang maluwag na maluwag. Yung lalaki, okay mag-isip. Pero yung babae, ogag, nagkaanak, fucked up yung pamilya. So, hindi siya Kailangan both talaga, no? Oo, yung utak talaga. Utak. Kasi yung pera, ang dali. Nakita ko pero nasaksihan ko. True to real life story to. Totoo pa sa true to real life story to, pre. So yun, dapat balance, ano, kung Pareho yung gusto ninyo. Pareho ninyong alam yung mangyayari.
Di ba? bubuntis ka ng babae pag nakita mong hindi na tanga yung babae. Oo. At Diba? papayag ka rin, babae ka, makinig ka, kung babae ka, papayag ka magpaputok sa loob kung yung lalaki may pera at maayos din yung isip. Para wala tayong Totoo. sisihan. Kasi mahirap kasi dito ngayon, ang mahirap na lalo sa generation ngayon, sisi-sisi, binuntis ako ng tanga, binuntis ako ng pangit. Putang ina. Tangina mo, ikaw tong bumuka ka eh. Di ba? Kami sisisi mo, gago. Oh, di ba? Sino bang bumuka ka? Parang Di ba? wala kami pinagsasabihan dito, lalaki, umayos ka, babae, umayos ka. Totoo. Nga pala, pare July 19, laban ni Pacquiao Nabalitaan niyo ba? Oo, magandang Wala pag-usapan na naman yan. traffic yan. Sige, sa sunod. Magandang Wala pag-usapan na naman yan sa traffic next yan. topic. Tanginang yan. Excited ako dyan sa laban na yun. Walang krimen, walang traffic. Alright. Click subscribe and notification bell. Kung gusto nyo ng pangalawang tuli sa buhay, subscribe kayo dyan, comment. Anti-support social club. Huwag lang kayo mag-subscribe. Huwag niyong pansin sinabi na huwag lang mag-subscribe. Intindihin nyo na lang. Masaya na kami. Tagalog to, Tagalog to. Galing nun ah. Yun ang maganda.